Tinalakay ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang iba't ibang maiinit na usapin sa bansa, kabilang na ang usapin sa impeachment at online gambling, kung saan tumataas na ang kaso ng mga biktima na kabataan at nasa marginalized sector. Ang detalye ihatid sa atin ni Kate Renya, live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, pinapakita sa latest survey na may kinalaman sa impeachment trial na kailangan ng maumpisahan ng paglilitis at mapanagot ang may sala. Naniniwala si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na nakapaghatid sila ng tamang serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Kasunod ito ng lumabas na survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS kung saan higit 60% sa Pilipinas ang pabor na i-address ni Vice President Sara Duterte ang isinampang impeachment case laban sa kanya. There's really a clamor ng ating taong bayan na dapat yung public clamor for accountability na mga issues na hindi nasagot ay dapat masagot sa tamang paraan, which is this case, the impeachment trial. Masayaan niya si Representative Adyong na isa siya sa sumuporta sa impeachment complaint at naniniwalang kaisa nila ang mga Pilipino na panagutin ang sangkot sa masamang gawain. What we did was actually to serve not any particular political agenda, but for the interest of the nation, and the people understood that message. Ipinahayag din ng mambabatas ang kanyang suporta sa hakbang na pag-amyenda ng economic provision sa saligang batas. The reason why I supported the effort to amend key provisions in the Constitution, particularly the economic provision, so that we can also be at par and compete with the international market trend. Kasi mukhang nawawala na po tayo, medyo nasa dulo na po tayo. Dapat din anya limitado ang pag-uusapan at hindi aabot sa complete revision ng konstitusyon. Ako, I would stick to limiting the discussion on key provisions. Hindi pag-uusapan yung political provisions ng ating constitution. This is just merely surgical. We target what are the causes of why the country is now lagging behind in terms of socio-economic condition compared to our ASEAN neighbors, and let's stick to that. Sa usapin naman ng online gambling, tumataas anya ang kaso ng addiction lalo sa mga kabataan at ang target na nabibiktima ang marginalized sector. If we want to remove the poisonous tree, you uproot it, not to trim the branches. Kasi ang problema po ngayon sa e-sugal or e-gambling, mahirap talaga i-police at i-monitor dyan. We should not compromise yung ating mga kabataan na malulong sa ganitong klaseng bisyo. And the marginalized, ang problema is yung marginalized sector minsan ang nagiging biktima. Binigyang diin din ni Representative Adyong na sakaling tuluyang iba ng Malacanang ang operasyon ng online gambling, magiging prioridad anya ito at posibleng maging state policy. If Malacanang puts its weight on the pressure of banning the e-sugal or e-gambling, from the operation, talagang magiging priority yan, because whatever the president says, either verbally, would become a state policy. Princess, hinggil sa usapin ng impeachment trial laban sa Vice Presidente, nagbigay ng pahayag si Representative Adyong sa sinabi ni Senator Joel Villanueva na August 4 ang kanilang tinitignan na pag-convene ng Senate Impeachment Court at pag-oath ng Senator Judges. Samantala, bukod dito, bukas din si Representative Adyong. Sa katunayan, sabi ni Representative Adyong na nirerespeto nila ang timeline ng Senado hinggil doon sa impeachment court. Samantala, bukas din si Representative Adyong na tanggapin ang anumang gawain iaatas sa kanya ngayong 20th Congress. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.